Welcome back mga guys. So for today ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang Wi-Fi and Bluetooth sa ating mga Samsung mobile or any Android phone. So kung makikita ni mga guys yung Wi-Fi ng cellphone na ito ay hindi siya ma-turn on or hindi siya gumagana kasama yung kanyang Bluetooth. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko ba ito aayusin or paano ito masolusyonan para gumana yung kanyang Wi-Fi and Bluetooth without replacing IC. So hindi na tayo magre-replace dito ng IC pero magbubukas pa rin tayo ng unit. So kailangan nating buksan yung ating unit. So ang cellphone natin ngayon mga guys is Samsung A10s. Hindi siya ma-turn on ang kanyang Wi-Fi at saka kanyang Bluetooth. So para sa inyong kaalaman mga idol, kapag hindi ma-turn on ang Wi-Fi ng inyong cellphone ay kasama na rin ang Bluetooth na hindi ma-turn on. So yung dalawang application ng cellphone niyo, yung Wi-Fi at saka yung Bluetooth is magkasabayan siyang hindi ma-turn on dahil iisa lang ang kanyang IC. So bubuksan natin ngayon yung ating cellphone para hanapin natin kung saan nga ba yung Wi-Fi IC ng ating Samsung Galaxy A10s. So pag natanggal niyo ito mga guys, be careful lang sa pagtanggal nitong cover niya, baka maputol yung flex ng kanyang fingerprint. Ayan. So i-separate natin yung kanyang cover para hindi maputol yung flex ng fingerprint. So tatanggalin natin yung kanyang mga screw mga idol. Yan, so ilalabas natin yung motherboard ng ating cellphone. Para ma-treat natin ng maayos. Ayan. So ito yung kanyang IC or yung kanyang Wi-Fi IC and Bluetooth IC mga guys dito sa may takpan na ito ng bakal. So tatanggalin natin itong bakal na yan na naging takip niya para ma-treat natin yung kanyang IC. Ayan. Tatanggalin natin itong bakal na ito mga guys dahil yung mga pisa ay nandyan sa loob. Natakpan lang siya ng shield na yan na bakal. So kailangan natin siyang i-blow. So tinakpan lang natin ng bakal yung tapat ng IC para hindi ma-damage ng init yung ating ibang IC, ibang parts ng pisa. So iangat lang natin ng kaunti kasi itong blower na gamit ko mga guys is hindi siya magandang blower. Mas maganda yung Goldak 850. Ito kasi ito yung maliit na blower. Hindi maganda yung timpla niya. Kaya hindi siya matunaw ng maayos yung lid. So iaangat ko na lang yung gilid nito. So iingatan lang natin na mapasok natin lahat yung ating blade. Ayan. So iangat ko na lang mga guys. At least nakapasok yung ano natin. Ayan. So ito mga guys, pwede rin hindi na natin ibalik itong takip na ito kasi wala namang magiging bad effect kung hindi natin may balik yung takip na yan. Okay, yan. So yung square na yan na itim ang IC ng ating Wi-Fi and Bluetooth mga idol. So yung sa ibang makikita ni mga guys, ginapalitan pa nila yan. So tatanggalin nila yan, then
Pagkatapos nilang tanggalin, papalitan nila. Pero yung sa atin ngayon mga guys is susubukan nating i-reheat. Susubukan lang nating i-reheat bago nating palitan. So ang gagawin lang natin dito mga guys is painitan lang natin siya gamit ang hot air blower. So kapag numinit na siya mga guys, galawin lang natin ng kaunti. Takpan lang natin dyan para hindi matamaan or ma-damage ng init yung ibang IC. Pag na-sure na natin na tunaw na lahat yung lead sa ilalim mga guys, yung ganyang solda sa ilalim, is gagalawin lang natin siya ng kaunti. Paggalawin lang natin ng kaunti. So bakit ba kailangan nating i-reheat itong IC na ito mga guys? Na para maayos yung problema ng cellphone natin. So para sa inyong kaalaman mga guys, sa mga hindi pa dyan marunong or nagsisimula pa lang, kailangan natin itong painitan para tunawin ulit yung kanyang lead sa ilalim. Ayan. Dahil may mga disconnection na nangyayari sa IC, kaya nagkakaproblema yung ating Wi-Fi and Bluetooth. So tapos na mga guys. So hindi ko na rin napagalaw kasi nga hindi masyadong maganda yung timpla ng blower ko. Masyado nang mainit pero hindi pa rin nagalaw yung IC. So try na lang natin mga idol kung may epekto ba yung ginawa natin. Pero I'm sure 100% gagana ito siya mga guys, kahit hindi na nagalaw yung IC. Ayan, so kung makikita niyo mga guys, naka-on na yung ating Bluetooth and Wi-Fi ngayon. So ibig sabihin mga guys, successful yung ating ginawang pag-reheat. So no need replace na tayo ng IC doon mga guys. So kapag para sa inyong kaalaman mga guys, kapag na-reheat nyo yun siya, tapos nagalaw nyo na rin ng kaunti, wag lang ma-disalign. Tapos ganun pa rin, hindi pa rin ma-turn on yung Wi-Fi at Bluetooth. Yun ay kailangan nyo nang palitan yung IC. Kailangan nyo nang mag-replace ng IC pag hindi pa rin ma-turn on ang Wi-Fi and Bluetooth. So yun mga guys, naging successful yung ating ginawang pag-treat sa ating Samsung Galaxy A18s. Dahil na-turn on na rin yung kanyang Wi-Fi and Bluetooth. So maraming salamat sa panonood mga guys. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At pindutin na rin ang notification bell at piliin ang all para lagi kang updated sa mga video na ating i-upload. Maraming salamat again.